Nako po, bumalik na raw mga kabida ang kumpiyansa po ng publiko, ano? At maging ito hong mga negosyante na mamuhunan ho dito sa Pilipinas, okay? Dahil may mga ginagawang hakbang na raw ito hong Marcos administration mga kabida para masugpo ito hong issue po ng corruption na siyang naging dahilan po kung bakit lumayas ito hong mga negosyante mga kabida sa ating bansa. Yan yung pag-uusapan po natin kasi ito po ay ayon po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida. Ano yung kanyang basehan dito? Ano po yung mga nakita ko niyang factors kung bakit bigla hong bumalik ito hong kumpiyansa po ng publiko. Totoo ba na bumalik ang kumpiyansa po ng publiko? Totoo ba na sumigla muli ang ating ekonomiya dahil ho sa mga hakbang ginagawa po ng gobyernong ito, mga kabida? Yun yung pag-uusapan po natin, dito ho sa ating episode. Pero bago yan, eto muna, mga kabida. Isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, sabi po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, bumalik na raw ang kumpiyansa po ng publiko, at maging ito hong mga negosyante para mamuhunan ho dito sa Pilipinas. Okay? Dahil meron na raw mga hakbang, pinaigting na raw ng gobyerno, ito hong kanilang kampanya laban ho dito sa corruption, mga kabida. Wala pang naipakukulong ang Pangulo Papaano yan? Hanggang investigation level pa lang po. Ito hong mga ginagawang investigasyon po, mga kabida, ng mga ahensya po ng gobyerno. Kagaya na lang po nitong ICI, Blue Ribbon Committee, ng Senado. Okay? Ito, babasahin ko lang po itong article, mula sa Ang Balita Ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, kumpiyansa sa ekonomiya, bumalik na raw ayon kay Marcos Jr. Ayan. Bagamat wala pang naipapakulong, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na muling naibalik ang kumpiyansa ng publiko at mga mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa dahil sa pinaigting na kampanya ng kanyang administrasyon laban korupsyon. Ang kanyang pahayag ay inilabas sa gitna ng malawakang galit ng publiko sa garapalang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ganun lang po kadali. Pumunta lang po mga kabida ng ASEAN Summit and then dumiretso doon ho sa APEC Summit po mga kabida sa South Korea. Bumalik na ang sigla po ng ekonomiya. Okay? Tapos bumalik po ang kumpiyansa po ng mga mamumuhunan, pati na rin ang publiko, po. So far, wala pa naman tayong nakita kong, kumbaga, development po, dito ho sa issue po ng corruption po, mga kabida. Kung tutuusin po, nasa kaligitaan pa lang po tayo sa investigasyon, Wala pa pong na-identify na mga mastermind, although meron na pong na-identify na posibleng kakasuhan, pero wala pa pong na-identify kung sino po ang mastermind ho dito, mga kabida. Paano ho ang sinasabi ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na naibalik na po ang kumpiyansa ng publiko? Sure po siya, mga kabida, na naniniwala na po ang publiko dito ho sa mga ginagawang hakbang po ng gobyernong ito, mga kabida? Okay? Yun yung mga tanong Alam nyo, parang biglang tumalon ho sa conclusion ito hong Marcos administration, Magpakita muna sila ng ebidensya, magpakita muna sila ng basihan po, para hindi ho magmukhang katanga-tanga, o katawa-tawa ito hong gobyernong ito, po, mga kabida. Puro lang po media stunt, ito hong ginagawa po nila. Malinaw naman po na hanggang ngayon, wala pa po Diba? Malinaw po na lugmok yung ating ekonomiya, po, mga kabida. In just a short period of time, ganun na po. Bigla hong tumalon po sa mataas po na level, Ito hong kumpiyansa po ng
mga Pilipino at maging ito kong mga negosyante po, ano, mga kabida. Diba? Be realistic naman po eh. Diba? Huwag ho nating paasahin po itong mga mamumuhunan po natin, ano, mga kabida. Yung sinasabi po ng Pangulo na ginagawa na hakbang, ano, andyan naman yun eh. Bago pa siya pumunta po ng ASEAN Summit, bago siya pumunta po ng APEC Summit po, andyan na po yung mga hakbang po eh, investigasyon. Okay? Hindi lang po ng Senate Blue Ribbon, pati yung ICI, ano, mga kabida. Pero ang problema lang po, wala pa pong na-identify kung sino ho ang mastermind ho dito, ano, mga kabida. Okay? May mga pangalan nga eh, na nirekomenda po ng ICI na posibleng kasuhan po, ano, mga kabida. Pero hindi pa po yung tiyak. Konti pa lang yung na-submit po, mga kabida, ano, na initial report po ng ICI, ano po. At mga pangalang posibleng kakasuhan po, ano, ang dami yung mga binanggit, mga kabida, dun ho sa investigasyon ho ng Senado. Okay? Doon pa lang sa mga kongresista po, mga kabida, ilan yun? Oh, bakit isang dating kongresista lang po yung nabanggit ho doon? Bakit yung mga incumbent congressman, ano, na sinasabi hong sangkot, mga kabida, no, sa flood control projects, bakit ho? Wala ho doon. Okay? Mostly nandun mga senador eh. Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, no po. Okay? Pero yung mga sinabi po, lalong-lalo na po ni Curly Discaya ng mga pangalan ng mga mambabatas po natin sa lower house na allegedly tumanggap po ng kickback, mga kabida, so far wala pa po. Okay? Wala pa pong, hindi pa po sila kabilang doon ho sa mga inirekomenda po ng ICI na kakasuhan po, ano, mga kabida. So ano po yung sinabi po ng Pangulo na mga hakbang? Yung bang kanyang utos na hindi na po pupunduhan ang flood control projects para sa 2026? Ganun po ba yun? Yun ba yung ibig sabihin po niyang hakbang, ano, mga kabida? Hindi po yun eh. Kasi unang-una, dapat meron pong accountability doon ho sa mga gumagawa po ng pagnanakaw po, mga kabida. Okay? Bakit po pag-uusapan po natin yung 2026? Okay? Hindi pa yun nangyayari po, ano, mga kabida. Yung mga naganap po, 2023, 2024, 2025. Ganun po yun, mga kabida. Meron bang accountability na po? Wala pa. Wala pa po. Kasi kahit na po meron pong pinangalanan po, mga kabida, pero hanggang pangalan pa lang yun. Kasi hindi pa po kinasuhan yung mga taong yan, ano, mga kabida. Okay? Hanggang rekomendasyon pa lang po yun. Oh. Ang gusto kong makita ng taong bayan, yung resulta po, mga kabida, na maipakulong po, ano, ng gobyernong ito hong mga sangkot po sa korupsyon. Lalong-lalo na po, mga kabida, yung mastermind. Okay? Yung mastermind talaga. Sino yung mastermind? May mga pagdududa, no, na yung kanila hong inaakusang mastermind ho dito na si Zaldico na nasa ibang bansa na po, mga kabida, hindi ho sila naniniwala na siya yun ang mastermind. Kasi unang-una po, marami hong nagsasabi, lalong-lalo na po, yung ibang mga mababatas po, mga kabida, ano, na imposibleng si Zaldico lang po, ano, ang mag-isang gumalaw, mga kabida, para mangyari ho yung issue po ng corruption, lalong-lalo na po doon ho sa 2025 General Appropriations Act po, ano, mga kabida. Diba? Imposible daw yun eh. Kasi unang-una po, ang dami yung mga mambabatas na kabilang doon ho sa Bicameral Conference Committee, ano, mga kabida. At imposible na gumalaw po ito hong si Zaldico na mag-isa doon na hindi ho nalalaman ng mga kasamahan po niya sa BICAM, mga kabida, o di kaya kung naganap man po yung karumal-dumal na pagnanakaw po, ano, mga kabida, allegedly, doon po sa House of Representatives level pa lang, imposibleng
Walang ibang nakakaalam po doon. At imposibleng sekreto lang po yung ginawa, mga kabida, ni Zaldico. Kung totoo man po yun, ano, mga kabida. O, see? O, meron pong tinag na pangalan po, mga kabida, na mas malaki pa po kay Zaldico. Okay? Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ano? Pero hindi po nila isinama. In fact, question po, mga kabida, ano, ni Senador Rodante Marcoleta, ito hong ICI, kung bakit po hindi na isama ito hong si Romualdez. Okay? So far, wala pa pong sagot ang ICI dito, mga kabida. Pero kung pagbabasihan po natin yung naging pahayag po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, no? Na parang sinasabi ho niyang wala hong ebidensya pa sa ngayon laban ho dito kay Martin Romualdez. Kaya nga ang posible hong ikakaso sa kanya, mga kabida, ito hong gross negligence lang po. Okay? Oh. Kung binigyan lang sana ng bigat yung testimonya po, ano, ni Curly Discaya, mga kabida, at ito hong si Master Sergeant Orly Gudeza, no? Tapos na sana yung boxing. Kaso wala eh. Kay Gudeza, parang kini-question pa po yung kanyang kredibilidad ho dito, ano, mga kabida. Okay? Mismo si dating Congressman Mike Defensor at ito hong si Senator Marcoleta po, mga kabida, ang nagsasabi ho na credible ito hong si Gutesa, ano? Okay? Tapos yung kay Curly Discaya naman, marami ho siyang binanggit na mga pangalan po, mga kabida, ano, na mga miyembro po ng House of Representatives, including, okay, former House Speaker Martin Romualdez, ano? Bakit hindi ho nila binigyan po ng bigat yung kanyang testimonya po? Okay? Kaya nga tuloy, ang nangyari, bigla hong umatras ito hong mga Diskaya, no, na mag-cooperate po, ano, sa Independent Commission for Infrastructure, ano? Dahil, yun nga hindi po nila maintindihan, ano, mga kabida. See? Linawin po ng Pangulo, ano po yung mga ginagawang hakbang po ng gobyerno para po masugpo itong korupsyon, ano? Okay? Meron na bang kinasuhan po ng mga individual dito, mga kabida? Sabi nga ng ilang mga kritiko po, ang kaya lang daw ng administrasyong ito, mga kabida, na ipakulong ito kung mga engineers, mga opisyal po ng DPWH, pero ito kung mga mambabatas, parang hindi ho kaya nila, no, mga kabida. See? Linawin po ng Pangulo kung yung sinasabi ho niyang bumalik na po ang kumpiyansa po ng publiko, ano? Meaning tayo. Tayo po. Okay? At ito kong mga negosyante, ano? Mga kabida. Kasi so far status quo wala hong nangyayari pa, ano? Mga kabida. Okay? Yung issue po ng investigation po against corruption hanggang recommendation pa lang. Pagdating sa ombudsman, mga kabida, magkakaroon pa rin yan ng preliminary investigation. So, wala pa pong kasuhan na mangyayari po, ano? Mga kabida. See? Hanggang kailan po tayo mag-aantay na meron na pong kakasuhan ho dito at yung kakasuhan po, mga kabida, yung totoo talagang mga sangkot, ano? Wala hong makaligtas ho dito, ano? Mga kabida. Diba? So, ganun lang po. Para ho maniwala po ang publiko, dapat ipakita po ng pamahalaan po, mga kabida, na seryoso po sila sa kanilang ginagawang hakbang ngayon, ano? Okay? No holds barred. Huwag hong pagtakpan kung sino man po yung sangkot dito. Okay? Kahit na po malapit po sa administrasyong ito, kahit na po may relasyon sa administrasyong ito, ano, mga kabida, huwag hong pagtakpan. Okay? Kung malinaw po na sangkot talaga, mga kabida, kasuhan. Yun yung dapat po. Okay? Para po makuha po ng pamahalang ito yung trust and confidence po ng publiko, ano, mga kabida. At maging ang mga negosyante, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi yung mga mamumuhunan po, mga kabida, mula sa ibang bansa. Okay?
Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.